Welcome back sa another adventure kasama ang aming Suzuki Espresso. Isa na siguro sa pinakakilalang campsite sa Zambales, ang Mapanuepe Lake. Sa ganda at hiwaga ng lugar na ito ay tinaguriang New Zealand of the Philippines. Bakit nga naman hindi? Sa nagagandahang mga bundok na nakapaligid sa lawa ng Mapanuepe, mga punong namumukadkad na siyang nagbibigay lilim sa lugar, at mga hayop na maaari mong makasalamuha. Daming baka. Moo! Mali yata yun. Moo! Ba't ganun? Ay talaga nga namang aakalain mong ikay na sa isang paraisong lugar. Ang Mapanuepe Lake ay nabuo noong 1991 dahil sa pagsabog ng bulkang Pinatubo. Sinasabing ang pagsabog ng bulkang Pinatubo ay isa sa pinakamalaking volcanic eruptions noong 20th century. At sa videong ito, halika't samahan kami sa aming pagbisita sa tinaguriang New Zealand of the Philippines. Hello kuya. Kayo po si Dandan Phil. Opo, kami po. Ako po yung si Joseph Nunez. Sige po. 40 minutes po yung dadaanan. Ano po ba yung dadaanan? Ano po tayo sa lahat? lahar? Opo. Buhangin. Sige po. On the way na tayo papuntang Mapanuepe Lake. Ang ating tour guide ay si Kuyang nasa harapan namin, nakamotor. Kuya Joseph Si Nunez. Kuya Joseph Nunez. Dahil first time namin dito at medyo challenging yung magiging daan, I think it's a requirement, it's a must na magkaroon ng tour guide. Kung ayaw nyong magkaroon ng problema papunta sa Mapanuepe, kasi lahar po yung dadaanan. So buhangin, kung hindi po kabisado yung dadaanan, baka mabalahaw kayo. Tsaka sabi niya 45 minutes daw. So nagulat ako, ang tagal pala. 40 minutes yung lahar na dadaanan. So, mamaya tingnan natin kung ano mangyayari. 45. Grabe. Ayan na. Ito po yung bukana. Ayan, pagtapos ng konkretong daanan, rough road na po. At puro buhangin na ang makikita ninyo. Ayan, ang lawak. Isang vulkan kaya nanggaling yan? Apat na oras ang biniyahe namin mula Metro Manila bago namin narating ang San Marcelino, Zambales. At mula rito, dadaan kami sa lahar at aabutin ng 40 minutes bago marating ang Mapanuepe Lake. Ang daming baka. Ang lahar na ito ang isa sa naging epekto ng pagsabog ng bulkang Pinatubo noong 1991. Mas makakabuting kumuha ng tour guide sa halagang 400 pesos kung day tour at 800 pesos naman kung overnight. Marami na akong nabalita ang nabalahaw sa lugar na ito, kaya kung hindi naman mabigat ang halagang ibabayad mo sa tour guide, huwag ka nang manghinayang. Kapalit naman yan ang iyong kaligtasan.
Successful naman yung pagpunta namin dito sa Mapanuepe Lake. Ginaid kami ni Kuya Joseph Nunez. Ito po ang official tour guide dito sa Mapanuepe Lake. Ano pong pangalan ng page nyo? Yung mismong pangalan nyo? Joseph Nunez po. Ayan po. So, kung gusto nyo ng mga shot, magpapakuha kay Kuya, alam niya kung saan kayo kukuhanan. Bukas Kuya, bago kami umuwi, kunan mo ulit kami. Siyempre sir. Ayun, marami pong salamat. Thank you din po. Ganito po kaalikabok dito ang nangyari po sa aming sasakyan. Pwede mo nang sulatan. Ayan. Bago kami bumiyahe bagong car wash po yan at nakawax pa. Pero ang nangyari, dumaan kami sa lahar. Pero okay lang. Kasi napakaganda po ng view dito. Ayan. Tinapat ko sa lake para pag natulog kami sa loob ng espresso, maganda yung view namin. Tapos humanap ako ng spot na syempre mapuno para hindi mainit. Yan, konting katahimikan lang po. Napakaganda po dito. Ito na yung tutulugan namin dito sa Mapanuepe Lake. Ayan. Very comfortable yan mga bossing, naka-foam. At yan. Hindi ko kailangan magsalita. Tignan nyo na lang po kung gaano kaganda dito. Sa mga naghahanap po ng mga car camping gears, kagaya po ng tailgate tent, ayan po, available po yan sa aming Lazada, Shopee at TikTok store. At makasisigurado po kayong quality ang mga products dahil ginagamit po mismo namin sa aming mga kagaya nito, mga car camping activities namin dito sa Mapanuepe Lake. Gamit po namin yan. Kita nyo naman po na quality po.
At ito po yung bagong version ng aluminum alloy na side awning. Upgraded po lahat, simula po sa poles, lahat po ay color black. Pati yung pinaka-base niya, black. Yung guide niya po, black. Yung fabric niya po, yan. Quality po, makapal. At hindi po mainit. Color black din. At meron din po tayong LED light. Ayan. Yung LED light po namin ay detachable. Ayan. Yung sa iba po kasi naka-fix. Ayan. Ang kapit po ng pandikit niya. Ayan, oh. Pwede nyo tanggalin. Ganyan po yung pagkabit. Nakadikit lang. Ayan. At yung iba po dyan, available din po sa store namin. Danzi Store, Lazada, Shopee, and TikTok. Ayan po. Sa mga nagtatanong po ng roof rack, sold out pa po. Pasensya na po. Dito tayo sa kabilang side. Ayan. Yung roof rack po ay sold out pa. Pero pinapagawa na po namin yung mga new stocks. Follow nyo lang po kami sa aming store, sa Lazada, TikTok, Shopee, para ma-update po kayo kapag meron na pong bagong stocks ng roof rack at saka po ng crossbar. Ayan po. Mapanuepe Lake. After ng ilang oras na biyahe at ilang minutong pagsiset-up dito sa campsite, dito sa Mapanuepe Lake, ay masasabi kong sulit yung biyahe namin. Sulit yung paglilinis ko ng sasakyan kagabi bago umalis. Dahil pagdating dito, nag-iba yung kulay, naging brown. Dahil sa alikabok kasi nga dumaan kami sa lahar. Hindi naman ganun kahirap yung daan eh. Sa ganitong klaseng panahon kasi maaraw, matigas yung lupa o yung lahar na dinaanan namin. Pero kapag umuulan or tag-ulan at bagyo, doon siguro talaga challenging pumunta dito sa Mapanuepe Lake. Kaya tinaon talaga namin na maaraw yung pagpunta dito. After kumain, syempre busog. Nandito kami nakahiga lang sa damuhan. Yan, nagpapahangin. Chill-chill lang. Relax-relax. At meron kaming malaking problema. Wala kaming mga dalang tsinelas. Lahat ng camping gears dala namin, lahat ng equipments. Pero nakalimutan namin ang tsinelas. Magaling. Maraming CR dito. Ito yung isa sa mga CR. Yan, may bayad. 5 to 10 pesos. Pag gusto mo maligo, 20 pesos. Bayad tayo. Yan. Ang daming mga bibi sa labas. Ayan. Paano niya napapaano yun? Sumusunod sa kanya yung mga bibi, oh. Pagkain. Dito kami na sa loob ng aming Suzuki Espresso. Ayan po ang aming view. Dito sa right side, napakakalmado. Nakakatempong maligo dyan sa lake. Malinaw yung tubig. Kaso bawal pong maligo dyan. May nakapaskil po, bawal maligo sa lake. So hanggang tingin lang po dyan sa lake na yan. Pero pwedeng mamangka at magkayak. Bulaga! Napakaliwanag ng aming ilaw.
Ito po ang aming ilaw. Ayan, at nakakonekta yan dito sa Blue Yeti, ang aming power station. Thank you again, Blue Yeti. Ayan, kanina pa ako nag-charge ng aming mga drone. Meron pa siyang 65%. Ayan, enough lang siya para sa mga drones namin, or isa nga lang drone namin sa mga batteries ng drone, cellphone, microphone, at itong ilaw. Ayan, yung ilaw naman dito sa labas, ito, yung ilaw ng aming awning ay nakakonekta sa isang maliit na power bank. Ito. Ayan. Power bank lang siya nakakonect. Ang maganda pa sa ilaw na to ay adjustable. Pwede mong i-dim light. Ayan. Or palakasin yung brightness. Ayan. Or palitan ng ilaw. Yan. Yan. Depende sa mood nyo. Ganda niyan. Yan. Ganyan na lang tayo. Off. On. White. Palit ng kulay. Yan. Anong kulay tayo, bebe? Yung dim na yellow. Yan. Okay. Na lang yung natirang uling namin. Ayan. Kaya naman nagkolekta ako ng mga ayan, sanga. Ayan, papabagayin natin. Tapos may mga natirang kahoy at uling dito sa sahig. Inipon ko. Makakatulong na yan siguro para makaluto tayo. Aming hapunan ngayon ay Tomahawk steak. yan. Medyo nakakaluwag-luwag tayo ngayon Kaya tomahawk lang naman yung kakainin natin ngayon. Medyo makapal siya. Ang problema Hindi lang namin, medyo. makapal ba talaga? Ayan o. At Tama yung taba niyan. frozen pa siya. Mm-mm. Maganda talaga tong cooler namin kasi matagal matunaw yung mga yelo. Mm-mm. Malamig talaga yung loob niya. Lakas magbaga, lakas ng hangin. Wow. Naamoy ko na ang tomahawk. Grabe mag-apoy. Lakas po kasi ng hangin. Ang ganda ng pagkakaluto niya. Alam mo, naaalala ko sa ganitong pagluluto, yung mga pinapanood natin sa movie, yung mga yung hunter, nag-hunt sila ng mga usa, niluluto nila. Subukan natin ang tomahawk ala dandan. Lasa. Sarap. Lasa mo yung taba ng tomahawk, ano? 'Di ba? Para siyang butter. Tapos ang minarinade lang namin dito is asin lang. Kasi yun lang yung nadala naming seasoning. Pero ang sarap. Perfeksyon. Hindi mo na-add nga pala. Naglagay rin ako ng sauce ng ano diyan, ng pork barbecue marinade. Kaya medyo naglasa pa siya. Ayan, pakita mo. Ayan. Dagdag lasa. Dati ka ganun ka.
Perfeksyon. Pang commercial. Ang commercial. Magra-rice pa ba ako? Ang sarap na. Kahit walang rice. Oo. Ayun o. Oh. Yummy. Good morning, mga bossing. Siyempre, nandito pa rin kami sa Mapanuepe Lake. At nagbe-breakfast na kami. Coffee, luto ng pancit canton. Ito yung view namin. Ayan. Maya-maya, alis na rin kami mga 10 a.m. Kasi may dadaanan kami. Bibili kami mga gulay. Saan tayo bibili gulay? Doon ulit sa dati naming pinuntahan, which is sa Dinalupihan Market. Ayan, manguha ulit kami ng mga gulay kasi mas mura doon eh. Ayan, napakaganda ng view dito. Mura Relaxing. siya kasi bultuhan. Oo. Ayan. Pagka weekdays, konti lang yung mga tao dito, mga turista. Pero pagka Sabado-Linggo, ang dami daw talagang tao dito. Kaya pag nagka-camping kami ni Mrs., lagi kaming weekdays. Good morning. Pagtapos kumain, syempre, lakad-lakad din. Kasi naiipon na yung mga kinain. Mga taba-taba. Busog. Nakaka-relax. Kung pwede lang sana namin gawin to na every week, no? So, layo eh. Susubukan namin gawin ang gumawa ng content dito sa YouTube once a week. Pero napakalaking challenge po sa amin yan dahil kami ay may mga pinagkakaabalahan. Siyempre, hindi naman kami full-time YouTuber. Meron po kami mga business na kailangan asikasuhin. Siyempre, maganda yung nakakagawa kami ng content kasi after mong i-upload yung video, after mo makaka-capture ng mga gandang sceneries, ang sarap sa pakiramdam. Yeah. Pag binabalikan mo na yung mga shots mo. No? Oo. So, ganda dito, may mga ikakasal na dito na piling mag-prenup. Ayan. Parang kami lang ni Mrs. nung araw.